So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, bago natin pag-usapan si Alicia, no, pag-usapan muna natin tong isa sa mga highlights ng SONA ni PBBM. Ito nga po yung tungkol kay Martin Romualdez. No, hello po kay may nagpapabati pala no kay Annie Lorvida. Yan, thank you. Kay Ma'am Trigger Woman, hello po no. Kay Gloria Marquez, yan, thank you. So ngayon, syempre alam niyo naman no na tayo hindi naman tayo fan talaga ni Martin Romualdez. Pero tayo sa totoo lang, no, tayo po no kung saan po tayo dadali ng ebidensya, doon po tayo. Okay. Una sa lahat mga kababayan, pag meron pong vlogger na nagsabi na magkaaway na si PBBM at saka si Martin Romualdez, wag po kayo maniwala doon. Wala pong ganun. Walang away yung magpinsan. Meron silang kailangang ayusin. At ito nga po yung flood control scandal. Okay. So, tingnan nyo to. Ay, Nilda Arce, Nilda Galvez pala. Thank you po, no? Okay, sabi dito ni PBBM, tingnan nyo hindi ako pangulo ng aking pamilya. Marcos says cousin Romualdez set to be charged. So, okay lang yan. Walang problema yan. Parte ng yan eh. So, President Ferdinand Marcos Jr. opened his penultimate State of the Nation address on Monday, July 27, with strongly worded and unprecedented rebuke of his cousin, former House Speaker Martin Romualdez. So, dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, hindi ito ayon kay Presidente Bongbong Marcos, ayon sa Ombudsman. Tayo supportahan natin si PBBM dito. Diba? Kahit tayo po, ako di naman ako maka-Martin talaga, pero ina-appreciate ko naman yung nagawa ni Martin nung siya po ay House Speaker. No, kung meron po dyan taga-suporta ni Martin Romualdez, suportahan din po natin itong panawagan ni PBBM. Kasi ang nagkaso talaga kay Martin Romualdez, Ombudsman. Hindi naman si Presidente Bongbong Marcos. So pag sinabi ni PBBM na sige tuloy ng Ombudsman yan, suportahan natin. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. So Marcos said, alam ko may video ko nito eh. Ito, may video ko dito. Ito, play na lang natin para masaya ang lahat. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Tama. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Diba? So, ngayon, mga kababayan, ito. Saan ba tayo papunta ngayon? Ewan ko lang, no? Kasi may iba kasi nagsasabi, kita ninyo! Tinira na ni Bongbong Marcos si Martin! No, kung magsalita, akala mo nag-away na yung magpinsan. So, ito sumagot si Martin. Di ba? Ito sabi ni Martin. Grabe, pumalakpak pa na. Okay, so sabi ni Martin Romualdez, sabi niya dito, masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o special na pagtrato. Tama yun. Tandaan niyo si Martin mga ka-Streetwise, no, nung sinabing imbestigahan siya ng ICI, pumunta. Lahat po binigay ni Martin, lahat ng ebidensya binigay niya. No, na nagpapatunay na walang ebidensya laban sa kanya. So anong sabi ng ICI mga kababayan? Wala kaming nakikita no, na pagkakasangkot ni Martin Romualdez sa flood control. Kaya binibigay na namin ito sa Ombudsman. Anong sabi ng ICI Hindi ako may sabi nun. Hindi fake news yun. Baka sabi na naman dyan ng mga anti-Martin, fake news ka Takero. Hindi. Ayaw na kasi pakinggan kapag pabor kay Martin. Ayun lang yon. So, ito maganda to, sabi ni John Lumuntad, no?
Okay. Takero, ramdam ko ang bigat sa loob sa sinabi ni PBBM tungkol sa pinsan niya. Alam niyo, hindi sa panunumbat mga kababayan. Hindi sa panunumbat, no? Sa loob ng ilang taon? Apat o 3 taon? Ang dami pong destabilization laban kay PBBM. No, may mga individual na gustong mag-file ng impeachment laban kay Presidente Bongbong Marcos nung panahon na yon. Pero dahil nga po si Martin Romualdez nga po yung House Speaker noon, hindi na po nila sinubukan. Ano ba ibig sabihin noon, di ba? Talagang naging balakid po talaga si Martin Romualdez para po mapa-impeach si PBBM sa loob po nung 3 taon nung siya pa yung House Speaker. Hindi naman panunumbat yon, pero totoo yon. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi totoo yon. Totoo yon. Kaya nga, anong naging kapalit? No, ano yung naging kapalit nung naging pader si Martin Romualdez sa mga impeachment na ibabato kay PBBM noon? Siya po yung naging tuksuan ng mga DDS. Ano na tawag kay Martin? Subas Herrero. 'Di ba? Tambaluslos. Tingnan niyo alam niyo yung tambaluslos sa mga kababayan? Malamang alam niyo yung kwento ng tambaluslos eh. Malamang pero kukwento ko na lang ulit sa hindi pa nakakaalam, no. Ang kwento po ng tambaluslos sa mga streetwise, no. Itong si Gloria Macapagal Arroyo nakipag-meeting nga po sa Korea sa mga ibang mga congressman at kasama dito si Dong Gonzales. Ngayon, ang nangyari dito dahil nga po sa hindi makontrol ni Gloria Macapagal Arroyo si Presidente Bongbong Marcos, ang ginawa nila, gusto nilang tanggalin si Martin bilang House Speaker. At ang ipapalit si Gloria. Hindi nila makontrol si Presidente. Di ba? Tandaan nyo itong putang inang Gloria Macapagal Arroyo na to, no, tumulong po ito, no, nung kampanya ng Uniteam noong 2022 election. So ngayon si Gloria naniningil. Hindi nila makontrol si Presidente Bongbong Marcos. So ang way nila para makontrol nila si Presidente, matanggal si Martin. Ano nangyari? Naging tambaluslos ngayon. Si Sara po yung nagbanggit ng tambaluslos si Martin. In the first place, sila yung merong intensyon, no, na kontrolin ang gobyernong ito. Totoo yan, pwede nyo i-research yan. Nakalimutan ko lang isama dito pero totoo yan. Kasi na-content ko na ito, ilang beses ko na na-content yan eh. Kaya parang ayoko na ulit-ulitin yung ito ebidensya, di ba? Okay, so ito yung statement nga po ni Martin, no, di ba? Okay. Sang-ayon ako na gawin, o katamo, pati si Martin, pabor eh. O sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya na magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Alam niyo, kung meron mang siguro kasalanan si Martin, sa tingin ko lang kasi nakita ko yung ebidensya ng ombudsman eh. Nakita ko eh. No? Kung meron mga kasalanan si Martin Romualdez dito, malamang negligence. Kasi pinabayaan niya si saldi ko. Malamang yun lang. Pero kung worst case scenario mga kababayan, ihanda na po natin yung sarili natin na baka makulong si Martin. Worst case scenario po yun. So ngayon, ano ba yung mga ebidensya kay Martin? Naisama ko ba dito? Ito pala, naisama ko pala dito. Oo. Ano yung ebidensya laban kay Martin? Isa, testimonya ni Gutesa ginamit bilang ebidensya versus Romualdez ko sa ombudsman. Alam nyo, natatawa ako dun eh. Natatawa ako sa ibang mga tropa natin. Tropa natin. Nung si Gutesa po nagsalita, no? Nasa Radyo Pilipinas pa kami noon. Oo. Pati yung mga ibang anti-Martin, kakasama kami noon sa Radyo Pilipinas. Ang sabi nila, kami kahit anti-Martin kami, hindi ako naniniwala kay Gutesa. Oh. Sino nakapanood doon? Cheryl, napanood mo ba yon? Napanood mo ba yung Cheryl nung nung nasa Radyo Pilipinas pa kami? Ako matandain ako eh. Nung nasa Radyo Pilipinas kami, ang sabi niya, kahit ako, anti-Martin ako, hindi ako naniniwala kay Gutesa. Sabi. Tapos ngayon, no, paniwalang-paniwala na may kasalanan si Martin, pero ang ebidensya ng ombudsman si Gutesa. Di ba? Medyo lang. Hindi lang yan. No.
Ito yung mga ebidensya laban kay Martin, nagsigotesa, tapos ito dito pala. Hindi, meron pa pala yung 8 Marines. 'Di ba merong 18 Marines, 'di ba? Merong 18 Marines. Doon po sa 18 Marines mga kababayan, yung 8 po doon, ginamit po ni Remulla para laban kay Martin Romualdez. Yung akala ko ba, sinungaling din yung 18 Marines kasi nga po si Mike Defensor yung may pakana nun. Tapos gagamitin ng ombudsman. O ngayon, ito, meron din dito malupit. Ito mukhang dito mahihirapan si Martin eh. Okay. Hindi tayo fair tayo ha. Baka sabihin nyo, Takero, masyado kang kiss-ass kay Martin. Hindi. O fair tayo ngayon. So, Office of Ombudsman filed 104-page supplemental complaint affidavit tagging Martin Romualdez as central figure of 56 billion corruption scheme. So 56 billion po yung sinasabi nga po ng ombudsman na kinakasangkutan na pagnanakaw ni Martin. So ngayon mga kababayan, ito yung mga ito. Prosecutors state that kickbacks were funneled through holding companies controlled by an associate surname Paras, identified as fraternity brother of Romualdez. So ngayon, ang bintang nila kay Martin is money laundering. Okay, ngayon, ito ang sabi ng ombudsman, itong Paras na to, may apelidong Paras, may mga kumpanya. At ng mga kumpanya na to, tinayo sa pamamagitan nung mga pera na nakuha daw po ni Martin Romualdez. So, kailangan nyo patunayan muna yon. Kailangan mo na lang patunayan yun. So, paano kung si Paras nga? Walang kinalaman kay Martin. Di wala rin. O, di ba? So, ito yung mga mabigat na kasi yung mga ibang ebidensya ng ombudsman, tulad ng Gotesa, 18 Marines, yung 2 babaeng nakamas, tapos yung mismong testimony ng ombudsman, walang kwentang ebidensya yun. Walang kwentang ebidensya yun mga kababayan. Pero ito yung mabigat, itong mga to. No, na yung mga pera nga daw po ginamit para gumawa ng kumpanya, no? Surname Paras. No, natandaan natin na fraternity brother daw ni Romualdez. So ibig sabihin nito, fraternity brother din po siya ni Boying Remulla. Pero alam kung mayroon pang ibang fraternity member no na kinaugnayan si Martin, no? Pwedeng ganun din, di ba? Pwede ba yon? Hindi nga, hindi. Ito. Tanungin ko kayo, pwede ba yon na dalawang fraternity yung member kayo? Kasi hindi ako sumali dyan eh. Alam niyo, ako, alumni ako ng Fiati University. Noong mga panahon na yon, ang daming fraternity sa loob ng Fiati. Ang daming fraternity sa loob ng Fiati. Pero hindi ako sumali. No, nire-recruit nga ako ng tropang Ilonggo, pero hindi ako sumali. Ayoko eh. So, hindi ko lang alam, pwede ba yon? Dalawang fraternity ang aniban mo? Hindi ko hindi ko kasi alam eh. O, pasagot na lang sa nakakaalam . Hindi ko talaga alam kasi hindi talaga ako interesado dyan. Wala akong mapapala dyan. So, ano pa yung isa? The tag firms include, ito yung mga pangalan ng company, Golden Peasant Holdings, Clear Spring Holdings, Bright News, Bravos. So ayan. Ayan ang mabigat na pero kaya ba? Kaya bang patunayan? Hindi, pero by the way mga kababayan, alam naman natin si Martin Romualdez, abogado pala 'yon. No, nakawitis ako ng hazing Takero pero ayaw nila ako isali. Huwag kang sasali doon, baka hampasin ka sa mukha, sayang yung ganda mo. Oo. Kaya, may mga trolls ba? Bayaan mo sila. So, yun, mga kababayan, no? Ngayon, mga ka-streetwise, no? Una sa lahat, ako naniniwala naman po talaga ako na si Martin hindi po tatakas yan. No, itong mga ebidensya po laban sa kanya, nakita naman natin ampaw. Kita nyo nga, di ba? Ako nga yung medyo pumapabor kay Martin, pero kino-content ko yung ebidensya laban sa kanya. Pero itong mga anti-Martin, ayaw nila i-content yung ebidensya laban kay Martin kasi dalawa lang yun. Baka di nila alam. Pwede ba pwede ba hindi magkaaway na frat? Okay. Pwede pala dalawang fraternity sa salian mo, basta huwag lang magkaaway. Okay. Pwede ba yun? Hindi sila magkaaway habang buhay? Wala bang hindi mag-conflict yan eh.
Hindi. At saka mga kababayan, nasa investigation pa lang tayo. No? Nasa gathering of evidence pa lang tayo. At ngayon, ang mangyayari dito, pasasagutin pa si Martin. Pasasagutin pa si Martin Romualdez dyan. Sabi lang ni Martin, wala akong kinalaman dyan sa paras na yan. O kayo ang nagparatang, kayo dapat magbibigay ng ebidensya na ako may kinalaman dyan sa taong nagangalang paras. Hindi natin alam kung anong ebidensya meron yung ombudsman na ikanaugnayan nga po ni Martin dito kay paras na to, pero bahala na si Martin dyan. Sasagutin niya po yan. Hindi po yung tatakbo. Syempre, yung mga ibang ebidensya, ampaw na yon. Gutesa, 18 Marines, 2 babaeng nakamask, di ba? Tapos yung statement mismo ng ombudsman, walang kwenta yan. Walang kwentang ebidensya yan. Pero yung mga properties na inuugnay kay Martin through paras, di kaya na ni Martin yan. Oo. Tapos pagsagot, pag binasura, di basura. Kapag sumagot, pagkatapos may probable cause, di kulong. Ganun lang. Di ba? Oh. Takero, bakit hindi content yung... Sige. Mag-ano muna ako dyan, okay? O nga, mag-init na issue yan, no? Yung Paxilica, no? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, masabi nyo nga po dito, no? Sa sinabi nga po ni PBBM tungkol kay Martin Romualdez. Di ba? So, ulitin ko lang, wala pong PBBM versus Martin. Wala. Kapag may nagkalat ng ganun, huwag kayo maniwala. Okay. So, next topic tayo, no?